Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mainit ang naging palitan ng salita sa Senado matapos harapang pinahiya umano ng Senador Rodante Marcoleta si Senadora Risa Hontiveros. Sa gitna ng isang talakayan tungkol sa controversial na usapin ng katiwalian, diretsyan umanong kinwestiyon ni Marcoleta ang kredibilidad ni Hontiveros at sinabing wala itong sapat na ebidensya para suportahan ang kanyang mga akusasyon. Kitang-kita raw sa mga senador at manonood ang pagkagulat sa bigat ng mga pahayag. Hindi nagpahuli si Hontiveros at sinubukang ipagtanggol ang kanyang paninindigan. Subalit lalo raw tumindi ang tensyon ng ulitin ni Marcoleta ng mga ligasyon ay pawang haka-haka lamang. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga kapwa senadorang eksena kung saan ang ilan ay nagsabing hindi tama ang ginawa ni Marcoleta habang ang iba naman ay nagsabing dapat lang umanong papanagutin si Hontiveros sa kanyang mga pahayag. Samantala sa kabilang panig ng balita, mas lalong gumulo ang usapin ng tuluyang bumaliktad si General Torre. Ayon sa mga ulat, isiniwalat na raw nito ang ilang matitinding impormasyon laban sa nakaupong administrasyon na magpapabigat pa sa kasalukuyang kontrobersiya. Itinuturing ng ilang eksperto na malaking dagok ito sa kampo ng palasyo dahil isang mataas na opisyal ang umano'y naglantad ng madidilim na plano. Dahil dito, maraming mamamayan ang mas lalong naguguluhan at nangangamba kung ano ang maaaring kahihinatnan ng bangayan sa Senado at pagbabaliktad ni General Torre. Ang ilan ay naniniwalang magsisimula na ang mas malalim na investigasyon habang ang iba naman ay naniniwalang mas lalong lalala ang krisis sa pamahalaan. Abangan ang susunod na mga kabanata kung saan maaaring magbago ang takbo ng politika sa bansa. At yan nga, mabalita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Tunyo na Pogo. Ba't pa parang alumpihit o parang bagang nagdadalawang isip ang PAGCOR na ipasara nga po itong mga Pogo operation? Ano ho? Hindi ko naisara yung pagtatanong ko. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Binigyan lang ako na 5 minuto eh. Sabi ko sa kanila, Ano ba? Oh, isipin naman nyo ako yung pinaglakbay ko. Magmula ka ako sa bahay ko hanggang dito sa Bacolor, Pampanga. Opo. 2 oras akong naglakbay. Oho. Ngayon pala makakapagtanong lang ako ng 5 minutes. Hindi ko nga naisara eh. Alam mo, Opo. kasi pinipilit kong ipaunawa Oo. sa ating mga kababayan sana sa pamagitan ng pagtatanong at pagsagot naman ng PAGCOR. Opo. Napakasimple naman nung tanong ko dyan eh. Siguro Opo, nakita ko rin po yung na-monitor mo naman. Opo. Pinipilit ko, sabi ko, kung hindi po ako nagkakamali, ang ating Pangulo ay sinabi niya mismo nung panahon ng kanyang SONA. Alam ko naman po yung date ng SONA, July 22, 2024 eh. Opo. Di ba? Effective today, sabi niya ganun. Nakaban na ang lahat ng pogo dito sa ating bansa. Malinaw po yun. Oo. Ano ka kung pagkakaintindi mo ron? Opo. Oo. Ganito po kasi yun, sabi niya. Totoo nga pong sinabi niya na effective today. Kaya lang, masyado naman pong abrupt yun. Ba? Teka muna ka ako. Oo. Sasabihin mo ba sa Pangulo na abrupt yung kanyang Yung kanyang utos? kautusan, opo. Oo. Ba't di mo ka ako sabihin, hindi po kanya, mawalang galang na po. Hindi ka ako kasasabi mo lang eh. Abrupt eh. Oo nga. Siya nagsabi nun eh, sinasabi. Tama. Kumbaga, pinapaalala ko lang sa'yo na nagbigay siya ng deadline. Ang deadline niya, effective today. Tama po yun. Palakpakan nga ang tao nung sa zona po. Nagtayuan nga eh, di ba? Standing ovation. Pati nga ako napatayo eh. Opo. Oo. Yun pala. Hindi po kasi kinakailangan po natin ng winding up. Maliwanag naman po kanya ng lahat po ng pagsasara, lahat ng gagawing pagsasara ng lahat ng establishment sa ating bansa, Opo. may kaukulan pong winding up. Winding up. Okay. Oo. Nandun na ako. Oo. Bakit? Gusto ko sana kita, kailangan nung magtatanong na naman ako, sabi sa akin nung chairman, Opo. your time is up, Your Honor. Naku po. Sayang naman. Oo. Isip-isip mo, 2 oras ako naglakbay. Opo. Ang layo kaya ng Bacolor, Pampanga. Ang- Ang traffic dito, miski na Oo. expressway, natatraffic ka rin dito sa may bandang may kawayan eh. Ayan, opo. Oo. Pagkatapos Ang San Simon, no? Di ba? didiretso ka ng San Fernando. Naku, traffic Nawala ng pa exit. ako, alam mo kung bakit. Opo. Sabi ko nga sa driver ko, Oho. alam mo ka ako, kung tayo ay taga Cotabato o kaya taga Jensan, Tama, maintindihan ko. nawala tayo dito ka ako sa San Fernando, maiintindihan nila yun eh. Dahil galing tayo, hindi tayo sanay dito eh. Opo. Ha? Bakit ka kumanan ka ako dyan sa gilid ka ako ng dike? Alam mo naman ka kung didiretso tayo, at pagdating mo doon sa may, alam mo naman yun, nagpunta na tayo ron eh. Oho. Ha? Kung kakanan ka sa may banda ron, baka makapunta ka doon
doon sa Santa Rita, Kakutod. Pero pag kumaliwa ka, yun ako yung papuntang Bacolod. Bacolod Bakit ka kumanan? Medyo medyo pagdating ko, pagdilat ng mata ko, ay papunta na kami ng Orani. Welcome to Urani, Batanes. Balik. O Nako. palagay ko, nakalagpas kami ng halos halos 11 kilometro Nako. Ayan, natatawa yung isang nandiyan sa... Hindi ko maubos maisip ko na maligaw kayo sa Pampanga. Talagang gano'n, di nakabalik na kami. Kaya nagsisimula na kami nung ako'y makarating. Okay. Ayun, hindi ko naman alam na 5 minutes. Ngayon, ang sinasabi ko, winding up. Wala ka ako kung pakialam sa winding up. Nasa sa inyo yun. Ang winding up, karaniwan, talaga namang merong gano'n na pagkakataon. Kasi pag sinara mo yung isang establishment, dahil meron kang pinagkautangan sa bangko. May mga kontrata kang huminto ka pinasok. nga. Ngunit yung pagbayad mo sa bangko, hindi naman may hinto yun sapagkat may pananagutan ka. May obligasyon. May pananagutan ka rin doon sa mga supplier mo. Siyempre po. Sapagkat meron kang ginamit na mga resources para sa ganun ay yung pogo mo, kung ano man ang aktibidad na ginagawa mo, Ay makapag-operate. ay maitaguyod mo. Tama po. So may supplier ka dyan, may mga creditors ka dyan. Lalong-lalo na yung mga manggagawa mo. Siyempre. Kailangan mong isettle lahat yan. So kailangan ka ng panahon na maisara mo kung ang pag-uusapan ay yung pananagutan mo sa ibang tao. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo, yung sinabi ng Pangulo, effective today. So inaasahan ko sana, nani-notify mo sila. Meron kang daladalang kandado. Pasensya na po kayo, isasara ko na po ang inyong bodega. Ang inyong tanggap ay opisina. Mag-iwan lang po ako ng maliit na lagusan sa likod. Doon po nyo siguro ilalabas yung inyong pangangailangan dapat na ilabas. Pero officially po, sarado na po kayo. Close na kayo. Dahil yun po yung ng Pangulo . Ba't mo ka ako binabago ng December 31? Sino ka na baguhin mo yung kanyang kautusan? Nagbigay siya ng timetable po na December 31. Kailangan daw 31 kasi nga yung winding up. Hindi nga ganun. Yung winding up, iba yun. Yung sinabi niyang isara mo, ngayon isara mo na. Tapos yung winding up, bahala ka na. Kahit na December 31, 2032, okay, bahala na kayo. Pero yung ngayon, isara mo na siya ngayon. Dapat stop operation, ha? Yun, hindi kami magkaintindihan . So, 5 minutes lang. Wala tayong magagawa dyan. Kaya hindi ko na isara ngayon. Kaya ko lang ipinapaliwanag ngayon na dapat, ganun dapat ang tuntunin. Kasi nabitin nga rin kami dun kung sa pagtatanong ninyo, tapos nalipat na ng ibang paksa. 5 minutes lang . Kaya baka pag pinagpatuloy ko, baka i-contempt nila ako dyan. Pwede ba i-contempt ang miyembro? Kapwa niyo miyembro. Akala mo. Anong malay mo, di ba? Ganun ba? Kaya ako naman nagpapasakop ako dahil miyembro ako doon . Ito yung regulasyon kanya, 5 minutes lang. First time sa history po na miyembro ng Kongreso. Sabi ko, nagbibiro pa nga ako nung nilapitan ko sila. Ang bigat pala rito ka ako sa Quadcom. Alam mo, pagka ako'y nandun ako sa hearing ni Kong Akop, Transportation Committee. Isang oras ang ko dun . Isang oras ako dun . Napapanood yung mga tanong niyo dun. Pag nandun naman ako kay Congressman Paduano, accounts yung naman yun. public accounts, unlimited ako dun. Dito pala ako, 5 minutes. Wala. Ang dami yung miyembro doon. Kasi doon, ang dami nyo. At nauwi lahat ng usapan doon sa, may humarap kayong testigo doon. Anyway, sa ibang araw siguro ay pag-usapan natin yan. Dyan ho sa Senado, naging mainit din ang usapin kong ng pagdinig naman noong sinalang po sa budget deliberation ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun ng OBP, at nagtatanong ang isang butihing senadora, Senadora Risa Hontiveros, na napunta po ang tanungan doon sa librong ipinalimbag yata ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, Kong. At doon... Ano ba tinatanong diyan? Kasi baka magkamali tayo. Alam ba kung anong tinanong niya? Paano ba ang pagtatanong? Nauwi agad doon sa yung parunggitan . Parang ang dating ata, ano ba? Nagkaparunggitan? Oo, yung dalawang... Paano mo nasabi yun? Ano ba yun? Iniisip ko yung tanong ni Senadora Risa Hontiveros. Dito sa budget muna, paano nagsimula? Ang naitanong kasi ata ko yung parang meron atang budget na 10 million pesos na ipalilimbag yung libro na isinulat mismo ng pangalawang Pangulo ni BP Inday. Dahil sa bandang huli na yon. Okay. Siyempre may pinagmulan yun na ang pagkakabanggit. Ito, nabasa ko lang naman sa mga dyaryo kasi, Jen. Siyempre, ang Senado, gaya rin namin sa House of Representatives, katungkulan namin na himayin yung budget. Tama po ng naman lahat yan. ng ahensya o opisina ng gobyerno. Kung ang yung opisina ng Pangulo, subject to budget analysis yan. Totoo. Talagang hinihimay, tinitingnan talaga. Ganon din ang Vice President. At saka lahat ng ahensya nababudgetan ng ating national budget
na tinatayang 6.325 trillion Trillion pesos. pesos. Yes po. Na ito'y nakalatag sa iba't ibang departamento, ahensya ng ating pamahalaan. So isa dyan ay ang opisina ng Vice President. Ang pagkakaalam ko, sang-ayon doon sa mga accounts sa periodiko dyan, tinatanong ni Senador Risa Hontiveros, Opo, oo. kung po pwede na lang ipagkatiwala doon sa mga ahensya na kapareho din naman pala ang pinaglagakan ng pondo ng Vice President. Halimbawa, yung tungkol sa serbisyong pag-aaral, edukasyon. Opo, Department of Education. Edi oo. meron siyang allotted budget for education. Opo, O anumang aktibidad na nauukol sa edukasyon. edukasyon, oo. Sabi niya, doon na lang natin ilagay lahat. Para sa gano'n, naka-streamline na lahat yung serbisyo. Isang Hindi departamento yung na lang. nag-overlap, hindi yung Oho. nagkakaroon ng overlapping. Okay, Nagdi-dispense ito ng ganito, ikaw din mayroon kang ganyan. O, pagkatapos doon naman sa health, sabi Opo, niya, sa sa ating kalusugan. pangkalusugan. O ipadali mo na rin kanya doon sa Department of Health ahensya siguro. na nakakaalam ng bagay na ito. So, Department of Health, ano? Opo. O ito na ng pabibigay ng kung ano-anong ayuda, ipadaan mo na rin sa DSWD. DSWD Yan naman yan. ang kanyang tungkulin talaga eh. Oho. Bakit pa kinakailangan kanyang meron ka at meron na rin ito? Oho. Sabi naman ni Vice President Sara, kasi naman kanya, bilang Vice President, ako rin naman ay kinikilala ng ating mga mamamayan na nakapagbibigay, nakapagdi-dispense din naman Ay, tama ng naman ganitong po yun. mga serbisyo. Opo. Hindi mo naman mayaalis, sabi niya ganun, napupuntahan ako ng tao. Oho. Alam mo, totoo yun dyan eh. At practice naman talaga yun, Kong. Sa amin lang eh. Yan, opo. Oo. Ako ba'y tagabigay ng... hindi namin tungkulin yun eh. Oho. Ang tungkulin lang namin, siguro kung merong ibibigay yung gobyerno, padadaan sa amin. Oho. Ngunit ito, hindi namin pwedeng ilagay sa aming budget eh. Wala kaming ganun eh. Totoo po. Ngunit ang Vice President dyan, tingnan mo, ang Vice President, ang importansya ng kanyang opisina, ito yung naghihintay na maging Pangulo eh. Kung sakasakaling may mangyari sa ating... ito yung ano eh. Succession, opo. Ito yung ating saligang batas dyan eh. Tama. Ang ating saligang batas, meron talagang isang opisina na pinaglalaanan na kung may mangyayari sa ating Pangulo, kailangan may papalit. Yun lang naman ang kanyang ano eh. Oho. Kumbaga sa sasakyan, sabi nga natin, Reserva. alam naman ng Vice President yun eh. Totoo naman po. Reserba ka. Di ba? Reserba ka. Yun ang ating tuntunin eh. Yun ang sistema ng ating gobyerno. Kinakailangan ay merong continuity. Yes. Oho. Ngayon, dahil ikaw ay Vice President, tinitingala ka rin ng ating mga babayan. Alam nila na kapag di-dispense ka rin ng serbisyo. Halimbawa, may dumating na tao sa kanyang opisina, grupo ng mga tao na nangangailangan, Madam Vice President, pwede po ba niyong tulungan naman kami sa aming napakalaking pangangailangan? Sasabihin ba namin, ano po ang pangangailangan nyo? Ito pong mga ganito, pumunta po kayo sa departamento Ayan. na ito pong May ganyan. mga kalusugan po problema kami, oh. May masasabi yung tao eh. Ano ba naman yung bigyan mo rin siya ng konti sapagkat may darating din naman eh. Oho. Hindi naman mauulit yung binigay niya eh. Di ba? Sapagkat yung binigyan niya na yon, hindi na pupunta sa sapagkat meron namang mekanismo dyan eh. Opo. Na yung repetition na gan, duplication, mawawala naman. Nawawala na yon. Hindi na ubra. Hindi ubra. So, alam Yes. pong gagawin naman nila, bibigyan po namin kayo pero hindi na po kayo masasali sa maring ibigay po ng isang departamento kasi doble na po yun. Ayun. Ganun naman yun eh. Meron tayong merong mekanismo naman na tinutuntun. Ngayon, doon sa ganung klaseng pananagutan diyan, hindi mo maikakaila na kailangan ng Vice President 'yon. Okay. Ngayon, ang pagtatanong naman na At saka yun naman natin kung practice ng lahat ng mga naging Vice President ng bansa, di ba? kaya nga, bakit naman sa ngayon kinakailangan kilatisin mo na kinakailangan himayin mo na lahat? Bakit ngayon inalisan mo na nga ako ng confidential fund eh. Oho. Pati ba yung mga pondo na dati namang ibinibigay sa opisina, kung questionin mo pa naman? Oho. O kaya nga nagkaroon sila ng parang hindi mabuting paliwanagan. Napagkamalan yata yung senadora na may personal. Hanggang sa dumating sa libro din. Ayun, opo. Ano ba yung libro na yon? Yun daw itong libro nga, yung sabi, nagkakahalaga po ng 10 milyon na kinu-question, bakit kinakailangang magpalimbag pa ang tanggapan ng pangalawang Pangulo? Yun, isang kaibigan, ang titulo pala niyan kung na iniakda daw ata mismo ng pangalawang Pangulo. Yan ba yung cover? Opo, yung cover po yan. Ano yan, isang ibon tsaka isang sisiw? Kuwago po yung isa. Kuwago. Isang ibon at isang kuwago. Interpret mo nga yan din. Opo, kwento ni Inday Sara Duterte. Hindi, Yun po nakalagay. pwede bang magkaibigan yung, ano ba yung pipito o loro? Ano ba yan? Wala po nakalagay. Basta parang isang klase lang po ng ibon kong eh.
Oo. Yung bang kuwago, ibon, hindi. Isang opo, ibon din So, po parehong yan. ibon yan. Opo, opo. Kaya lang mukhang, alam mo yung ibon Oho. birds of the same feather, flock together. Pag hindi kayo magkabalahibo, hindi kayo, Oo. mukhang ito, hindi magkabalahibo itong dalawang ito Nagsimula nga raw po ang kwento ata para naging isang magkaibigan. Yun, hindi ko po nabasa ng kabuuan. Hindi nga, nun, kapag titingnan mo ito, Jen, Opo, opo. kapag i-interpret mo to, Oho. yung isa, ano yung isa? Anong ang klaseng ibon? Kuwago po isa naman, sabi natin loro. Oo, loro. Oo. Sa makatwid, sa tunay na ibon na kuwago at saka yung loro, maring hindi sila pwedeng magsama. Dahil tama po. hindi magkabalahibo yan Oho, hindi Naalala yan. mo? Birds of a feather, Same feather. flock together. Yes, opo. So baliktarin mo yon, yung hindi magkabalahibo, hindi pwedeng Hindi magsama. sila magsama, yes. Pero dito, sa cover, gusto niyang pagsamahin. So, ako ang tingin ko dito, advocacy ito, Jen. Yes po. Kahit na yung nag-aaway, pwedeng maging magkaibigan. Hindi ba tama yun? Totoo po yun. Totoo naman po. Anong masama doon? Alam nga naman, puro lang kayo magkakaibigan. Hindi ka ba mag-iisip na pati yung kalaban mo dapat maging kaibigan mo rin? Oo naman po. Halimbawa, ako, nag-advocate ako. Hindi lamang yung malawakang pagbabasa. Sapagkat kulang ang pagbabasa ng mga tao ngayon. Mga ano natin, mga estudyante. Actually, yun po ang punto pala ni BP Inday ko. Yung punto, kinakailangan magbasa. Palaganapin yung pagbabasa. Palaganapin ang pagbabasa at kinakailangan yung binabasa mo, naiintindihan mo. Yes. Kasi maraming nagbabasa ngayon, marunong lang siya magbasa. Opo. Pero hindi niya naiintindihan ang binabasa niya. Di ba problema yun? Totoo po yun. Direk Edward. Ngayon, yun lang ang unang step. Oho. Ang gusto niya dito, ma-advocate niya, pati yung hindi magkakabalahibo, maging magkaibigan. Ayun. Di ba napakagandang advocacy niya? Totoo naman po. Ano ang problema mo? Kung Isang senador ka kaibigan. din. Ano ang problema mo? Tinatanong mo pa akong ganyan. Kunwari ako si BP. Opo. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Naintindihan mo ba yung advocacy ko? Well, hindi na nga na-push yung ganyang bagay ko. Natanong nga kasi nagkaroon na ng patudsadahan sa magkabilang panig. Mukhang nagme-personal ka dyan di ba? Pati ba naman yung advocacy, simple lang ito, ni hindi mo pa pala binasa, kinwestiyon mo na Yun na nga. Mabuti sana, kung halimbawa, bago ka nagtanong, binasa mo muna. At may nakita kang hindi mabuting pinupuntahan siguro ng libro, baka sakaling may punto ka ng konti. Pero dito lumilitaw, ni cover, hindi mo tiningnan Mabuti pa ako, nakita ko ngayon Magandang advocacy ito, Jen. Ma-interpret natin, Isang kuwago at siyang loro, pwede pa lang magsama. Naging magkaibigan. Di ba? Sa huling, may nakita ko, na-screenshot ko, sa huling pahina, ang sabi to, last part lang yung binanggit sa akin Kung hindi para patunayan na sa oras ng pangangailangan, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. Di ba? Yun ang ano. Pero sa kahuli-hulihang pahina, na ito ata ang talagang target, mukhang na-preempt lang Kasi inunahan Anong target? Anong nakita sa Itong kahuli-hulihang kahuli-hulihang pahina, na-preempt ito kasi inunahan na ni BP Inday kasi yung line of questioning ni Senadora Ontiveros, nabasa na niya na uuwi dito sa huling pahina Na ang huling pahina po, nandun ang larawan ni BP Inday Sara na nakalagay sa huli, kilalanin si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang ika-15 pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao at kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Siya ay isang tunay na kaibigan. Yun po. May masama ba ron, Jen? Well, maaaring may minasama ng iba. Halimbawa, ako si BP Sara, ikaw naman sino ka? Si... Sabihin mo na. Halimbawa ako si Chis Escudero. Ayaw mo pa kasi. Okay. Opo. Hindi, kunwari, kinwestiyon mo. Opo. Sapagkat nakalagay dun sa akin, Rodante Marcoleta. Yan. Ika ilang ano? Ika-15 pangalawang Pangulo. Rodante Marcoleta, ika-18 pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opo. Taga-Tarlac at anak ng magsasaka. Yan. Isang mabuting kaibigan. Oho. Halimbawa, kinwestiyon mo ako. Ito yung sasabihin ko sa'yo. Mr. Jen Escudero. Opo. Opo. Gusto mo ba na ilagay ko rin ang litrato mo rito? Ba? O kontra ka pa ba pag nilagay ko litrato mo rito? Ay, hindi na. Ha? Hindi na. O ilalagay ko litrato mo. Opo. Senador Jen Escudero. Opo. Senador ng Republika Oho. na nakatatlong ulit nang bumalik. Halimbawa, hindi ko alam kung magkano. Oho. Dating gobernador ng Sorsogon. Na kahit kailan, Oo. ay hindi ko rin siguro magiging kaibigan. Halimbawa, ganun na. Oo. Wala naman problema doon, Jen Halimbawa, alam mo ako, grade 1 ako. Kailan ko ba na unang nakita? Grade 1, Jen. Oho. Hindi ko na sasabihin sa'yo kasi matanda ka sa akin ng 3 taon Opo. Okay. Tingnan mo yung mga unang libro na nilimbag. Primary Opo. school ito Primary.
pag tiningnan mo yung inside cover, Opo. kaya ako nakilala yung President Diosdado Macapagal. Opo. Ha? Kung dano. Eh, makikilala mo na kung kailan ako nag-grade 1 eh. Opo. Ikaw naman, Elpidio Quirino naman ang dinatnan mo, hindi ba? Opo. Ito nga nakalagay eh. Nakalagay yung litrato ng Pangulo ng Republika nung panahon na yon. Ayun. Nakalagay, Diosdado Macapagal, Opo. Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam mo na ang sinasabi niya? Oho. Pakaingatan ninyo ang librong ito. Okay. At ang lahat ng nilalaman ay kailangan yung pagsikapang basahin sapagkat ito'y makatutulong sa inyong buhay. Oho. Ngunit iingatan ninyo ito sapagkat ito'y gagamitin ng inyong kapatid na susunod sa inyo. Pero nandun yung pangalan niya eh. Opo. Anong masama doon? Ay, well, Di ba? Kaya nagiging personalan ito Opo. eh. Di ba? well, sabi ko sa inyo. Ako ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Yun ba yung mga tanong na itatanong mo sa akin? Ang nangyari nga dyan ko, ang nakikita kasi, doon sa line of questioning nga po ko, nakita niya na para kasi ipamamahagi itong mga libro sa mga bata, mababasa ng bata, mababasa din ng nanay. Oo. Well, Nagselos ka ngayon. Parang indirectly, di gumawa ka rin ng libro mo. well, May problema itong gagawa ng libro mo. well, yun na nga po, indirectly niya, parang ang dating parang campaign strategy ang bagay daw po ito. Napakababa. Alam mo, yun pinakamalayong mangyayari. Sinasabi ko nga sa iyo, ang libro ay isang advocacy. Lalo na kung pinamagatan niyang isang kaibigan. Opo. Ako hindi ko kukontrahin yun din. Eh. Kung ako ay, baka ako ay baka makagawa nga ako baka kopyahin ko pa yun eh. Pwede. Kasi isang advocacy, hindi lamang sa nag-i-invite ka ng malawakan na pagbabasa sapagkat kailangan naman talaga masanay ang mga batang mag-aaral ng pagbabasa. At pagkatapos yung advocacy mo, kahit hindi kayo magkabalahibo, nakagaya ng sinisimbolo Nung ng ibon cover at ng libro loro. ito, Opo. ihikayatin ko siya maging kaibigan. Yun ang dapat natuntunin eh. Paano kasi, ang pinag-uusapan, tama siya eh. Pinopolitika lahat eh. Yun na nga po. Di ba? Kung ako si Senadora, pwede bang ilagay mo ako dyan ang nihilopstat? Ako ang imprimatur. Mga ganon. Para na maisama ko rin yung pangalan ko dyan siguro, diba? di ba? Wala naman siguro masama doon. O kaya sabihin niya, pwede mo bang palitan yung title? Kasi Kuwago at saka ano yan, Loro at saka Kuwago. O di pareho silang may litrato ngayon. Ayun. O si BP Inday, Loro, yung isa Kuwago, di ba? Tapos ang title, ang magkaibigan. O kaya, di ba? Para walang usapin tungkol dyan. Ang libro pala kong ay kwento ng isang kuwago na nawalan daw po ng isang kaibigang ibon at tahanan dahil sa isang bagyo. At isang pala kaibigan na loro ang tumulong sa kanya na muling itayo ang kanyang pugad. Yun palang pinaka-gist ng O di storya. tama ngayon, nakahanap tayo ng Kuwago, di ba? Opo. Mukhang maganda yung pagkakabanat ng dalawa eh. Ngayon, nakita mo ngayon kung sino yung Loro At kung sino at yung kung sino yung Kuwago. Oh. Well, Vox Populi. siguro tanong natin sa kanila, dapat bang masamain, no? Ako pa ng tanong mo, sino mang Kuwago at sino yung Loro? Ano ba naman yan? Baka sabihin, ito sa kanang mamamayan ginagatungan pa yung... Ang saganang mamamayan dyan ay peacemaker. Ay, opo, tama Kailangan ipaalam natin sa mamamayan, ito pong programang ito ay hindi po pinagmumulan ng pagkakanya-kanya. Hindi po. Kami po ay peacemaker. Pag nagko-comment po kami, ang gusto namin, yung mga Kuwago at mga Loro, maging magkaibigan. Magkaibigan. Dinidiscuss po natin sapagkat ito po ay merong napakalaking significance sa lipunan. Sapagkat kapag naipunla po natin ang pagkakaisa, ay napakaganda po sa bansa natin. Kaya po ina-analyze natin, dapat po kung mga senador kayo, pag magtanong naman kayo, wag naman po yung... Sabi ni Senate President, karapatan naman anyo ng mga senador na magtanong. wala tayong debate sa karapatan nilang magtanong. Totoo naman Sapagkat po. naman yun. Ngunit, Trabaho talaga nila yun. Ngunit, kayo po'y nakikita at naririnig ng mamamayan. Kaya yung pagtatanong po ninyo, ayusin nyo. Sapagkat kayo po ay susukatin sa uri ng mga tanong na itinatanong ninyo. Bagay, Diba? tama kayo dyan, Kong. Yun ang atin. Di ba? Vox Populi. Di tuloy lang, doon sa atin. Dapat bang, gusto ko sana tanong sa kanila, Kong, kung dapat bang, sang-ayon ba silang ituloy na lamang yung pagpapagawa ng libro ng tanggapan ng pangalawang Pangulo? Kasi question nila, parang plano ata ngayon ay hindi na ituloy. Pagka ganun tinanong natin, parang sinakyan natin yung walang kakwenta-kwentang pagtatanong na yun. Diba? Siguro sabihin na lang natin, ganun ba? Ganun ba dapat ang paano ba yun? Kasi ang gusto natin kasi puro policy questions eh. Okay. Policy questions na ang ibig sabihin, kailangan yung mga tanong
ay talagang doon lamang nakasalalay, nakabatay doon sa budget. Alisin natin yung anumang personal na maaring May motibo, maisangkot opo. o motibong personal na nakasangkot doon. Sa kaya ang tanong mo, dapat bang ang pagtatanong tungkol sa budget ay meron pang mga